LTO, manghuhuli na sa mga hindi tamang paggamit ng improvised plates. Isa ka rin ba sa mga nagkakaproblema nito? Pumila ka ba ng napakataas na linya para lang kumuha ng plaka, mag-follow up sa upload? Ano nga ba talaga ang tama nito mga bay? Marami ba kayong katanungan? Ito ang vlog na para sa inyo, kaya panoorin ang vlog hanggang dulo para hindi na kayo magproblema pa. Huwag niyo pong kalimutan i-share ang video na to para dun sa mga naguguluhan ay masolusyonan na ang kanilang maraming tanong sa kanilang isip. Welcome back mga bay, maraming salamat po sa inyong panonood at special thanks pala sa Kish para sa ating malupitang jersey at saka sa ating mga sticker giveaways. Now rekta na kagad tayo sa ating topic. Specifically, ang problema na ito regarding sa improvised plates, temporary plates ay talagang naapektuhan ang Region 7. Magsisimula na sa paghuli sa hindi paggamit ng tamang improvised plates, MV file man yan, temporary plate, or anything regarding sa plate number na hindi nasunod ng maayos ay huhulihin ng LTO simula September 1. Now, gusto ko lang i-share sa inyo mga bay yung issue ko regarding dyan. Yung motor ko, yung NMAX natin is na-purchase ko yan noong 2020. So, nakuha ko yung plaka ko after 4 years. So, 2024 ko na po nakuha yung original plate ko. So, ito yung issue ko ngayon mga bay. Pumunta ako ng LTO dito sa Robinson's Galleria dito sa Cebu noong July para magpa-upload ng aking bagong plaka. Dinala ko doon is yung photocopy ng ORCR at saka picture nung plaka ko. Imagine yung mga baya, yung mall bubukas ng 10 AM at ako, dumating ako doon sa mall na 8:30 AM. 10 AM opened at grabe mga bay, talagang yung mga tao nagtatakbuhan talaga. Nag-uunhan na para pumila doon sa LTO. Nung nag-arrive na ako sa LTO, I think nasa 20 plus na ata ako dahil yung iba ang bilis tumakbo. Nakapasok na ako doon sa opisina mismo ng LTO, mga almost 1 PM na. So yun na, na-process ko na, natapos ko na lahat. Iti-text ka namin ng 2 to 3 weeks para mag-confirm na tapos na i-upload yung plaka mo. So here comes the problem mga bay. Until now, wala pa rin akong natanggap na text galing sa LTO. 3 times na akong pabalik-balik sa LTO para mag-follow up. Ang sabi lang nila ay marami pa raw silang mga backlogs na nagpapa-upload din kaya antayin ko na lang daw. Bumili lang ako ng motor para magamit ko sa trabaho, sa paghatid, or panghanap buhay. Tapos ito pa yung may experience ko. Imagine yan mga bay. So i-breakdown na natin mga bay, lalo na dun sa mga parts na marami talagang katanungan. Case ko, hindi pa na-upload yung original plaka ko. So hindi ako allowed na ikabit yung plaka ko sa motor. Dahil kapag nahuli ako ng LTO, 12,000 pesos po yung multanihan mga bay. That is considered as unregistered vehicle. Kaya ang gagawin natin dyan mga bay is pupunta tayo ng LTO para i-upload yung bagong plaka natin. Na make sure mga baya, ito ay napaka-importante. Huwag kayong magproseso ng balance plate kapag hindi pa na-upload sa system yung bagong plaka ninyo. Kasi hindi yan ipaprocess yung balance plate ninyo. So again, i-upload muna yung bagong plaka tapos mag-process kayo ng balance plate para magamit na yung bagong plaka ninyo. Yung sa mga bagong motorsiklo na nabili from 2023 to 2024, mostly dyan mga bay is meron na talaga yung mga designated plate number na nakalagay sa ORCR ninyo. However, dun sa mga wala pang mga designated plate numbers is meron na po kayong 15 days na gumamit ng temporary plate, yung MV file number. So yung mga motor mga bay na temporary plate pa rin yung gamit, yung mga MV file pa rin yung gamit nila, wala po kayong dapat ipangamba, lalo na kapag hindi pa dumating yung plaka ninyo. So patuloy nyo pa rin gamitin yung temporary plate number ninyo. Hindi kayo huhulihin ng LTO niyan. Pwede pa rin kayong gumamit ng mga MV file number ninyo until na dumating yung original na plaka. So sana nasagot na natin lahat yung katanungan ninyo. Meron akong na-miss, so paki-comment lang po sa ibaba para mabasa ng mga bay natin dyan.
Maraming salamat po sa inyong panonood. Please don't forget to like, share, and subscribe para sa mga bay natin dyan na hindi nakakaalam. Ride safe mga bay, peace sa inyong lahat, at have a happy weekend!